Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. And kung bago naman kayo rito, welcome po kayo sa ating channel, Capricorn. Tingnan natin kung anong mga mensahe ninyo for today. We have taking shelter. Ayan. So, the answers are within. Ayan. So, may bit-bit na ilaw. Kasi, yung parang ginagabayan ka, no? ng spirit dito na go deep within, Capricorn. Kasi kung ano man yung hinahanap mong kasagutan sa iyong mga tanong, kung ano man hinahanap ninyong liwanag, dyan lang ninyo yan mahahanap sa kaloob-looban ninyo. No? Hindi ninyo yan mahanap from outside of yourself, but you are going to find it from deep within you. No? So, yun ang dito, ang mensahe para sa inyo na kaya kailangan ninyo ngayon na mag-reflect kayo, mag-me time kayo, mag-solitude kayo. Kasi kung busy naman kasi kayo, Capricorn, lagi kayo may ginagawa, siyempre, busy din ang isip ninyo pag ang katawan ninyo busy din sa kung anong ginagawa ninyo, di ba? Kaya, most likely, pagka ganon, hindi ninyo maririnig ang bulong ng iyong intuition. Hindi ninyo maririnig kung anong mensahe para sa inyo ng Divine Universe. Because, yung mga intuitive messages na yan, yung Divine guidance na yan, they usually come in a very subtle way. Alam mo yun, yung parang ano lang siya, parang hangin lang siya. Alam mo yun, yung parang bulong lang talaga sa'yo. Kaya kung busy ka, like ka nagsasalita, busy kayo sa trabaho, syempre you're focused on what you are doing, diba? Kaya hindi mo mabibigyan ng attention yung bulong sa'yo, no? Kaya you need to quiet yourself. You have to relax your body and quiet your mind para nang sa gayon, marinig ninyo ang bulong ng iyong intuition. Okay? So, what else? We have Gates of Triumph. May tagumpay kayo dito, Capricorn. This is exciting. Merong victory na makakamit kayo around this time, no? Nagbukas na ang pinto para sa victory na to, no? Parang naghihintay na sa'yo ang victory na to. So, what else? We have rejuvenating rain, clear the past, and heal the present. Ayan. So, feeling ko, yung mensaheng ito, kung ano man ang laman ng mensaheng ito, related ito dito, no? Kaya kailangan ninyo na magmuni-muni, kailangan ninyo na mag-reflection mode because there are things that you need to know, no? May mga bagay dito na kailangan ninyo madiskubre sa sarili ninyo that is going to help you clear your past, no? It will help you clean, no, the emotional baggages, emotional wounds, resentments, galit, whatever there is sa puso ninyo or sa isip ninyo, no? At kailangan ninyo na makapagmuni-muni kayo para ma-dissect ninyo ang nararamdaman ninyo, ma-dissect ninyo ang isip ninyo, nang sa gayon, ma-figure out ninyo ano ba yung mga kailangan pa ninyo sa sarili ninyo, ano yung mga basura na lang sa isip ninyo, ano yung mga mind clutter na lang, diba? Yung mga clutter na lang sa dibdib ninyo, na bit-bit nyo pa. Diba? Kasi kung busy kayo lagi, hindi ninyo mapapansin yun. Hindi ninyo ma-figure out kung alin ang dapat alisin at ano ang dapat i-keep ninyo. Kaya dito, you know, it's about time na para magmuni-muni kayo and once and for all, pag-isip-isipan ninyo, no? Ang mga bagay-bagay na nangyari na sa buhay ninyo in the past, no? Ano pa yung mga nandyan pa, may mga bubong pa, kumbaga sa dibdib ninyo or sa isip ninyo, ang mga experiences ninyo or relationships ninyo in the past. So, it's about time na to clear the past, no? And heal the present. We have fagged in, go slow and take time. Ayan. Hindi natin kailangan magmadali sa ngayon, Capricorn. Hindi natin kailangan magmadali, hindi natin kailangan ipilit kung ano man yung timeline na hinahabol ninyo, no? Go with the flow lang tayo ngayon, no? Yun lang kailangan natin gawin. Go with the flow because otherwise kahit magmadali tayo, kahit ipilit natin ang bilis na gusto natin mangyari sa mga ginagawa natin, it will not prosper. It will not
progress. Dahil at one point, talagang hihinto pa rin tayo. Dahil maghihintay tayo doon sa mga naiwan natin. 'Di ba? Kasi sobrang bilis tayo na dapat slow lang. Taking time lang. Dapat ngayon ang galawan, ang ganap, Capricorn. Bawal ang nagra-rush sa ngayon. No? Yun ang sinasabi dito ni 5 in. Joy and delight. Open your heart to joy. Ayan. So, kahit busy, kahit marami kayong ginagawa, madami kayong inaasikaso, daming laman ang isip ninyo, Capricorn, don't forget to have fun. Enjoy life. Open your heart to joy and mag-enjoy kayo. Dahil every one of us naman is entitled, no? To enjoy, to have fun. Okay? So, Capricorn, balance lang ang hinihingi ng Joy and Delight card na to. Magkaroon tayo ng balance. May panahon para sa trabaho, may panahon para sa pagmumuni-muni, may panahon para sa lahat ng bagay, lalong-lalo na't may panahon para sa pag-unwind, sa pag-relax, sa pag-rejuvenate. Okay? So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. God bless you all, Virgo. And kung bago kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. Paano mensahe ni Virgo? Impasse, reflect and redirect your energy, Virgo. No? Maaring may ano na kayo dito. Parang meron na kayong desisyon na nagawa na. No? Maaring you are ready to implement na your ideas dito. Pero parang there is something, no, different, no, maaring merong bagong path or ibang, parang may detour kayo na kailangang gawin dito, no? Kaya kailangan ninyo mag-reflect, magano kayo, magmuni-muni kayo, mag-evaluate kayo ng mga plinano na ninyo kasi maaaring meron ibang daan na gustong papuntahan sa inyo ang Divine Universe dito. That's why you need to reflect and think about things, reevaluate the things na nangyayari or yung mga naging decision ninyo, no? And you may need to reconsider something, no? Or you need to consider something else, no? Maaring ganon. And you need to redirect your energy into something else, Virgo. So, magmuni-muni kayo, ask for guidance and ask for enlightenment para magabayan kayo dito na in Divine Universe. Kung ano talaga yung gusto niya para sa'yo, no? Great adventure. Take a risk and venture forward. Maaring yung ano to, yung bagay na to na kailangan ninyong mag-take risk sa a certain thing dito or a certain endeavor dito. Maaring this is where you need to redirect your energy to. No, yun na akin napipick up dito. Kasi maaring may plano na kayo siguro na gusto niya na ninyong gawin, you know. Maybe that is where your comfort zone is. Now, maaring that is your cup of tea, nandyan ang nasa comfort zone lang kayo. Maaring ganun ang sitwasyon. Pero, parang inaaya kayo ng Divine Universe dito to redirect your energy, maglipat kayo ng direksyon dito at mag-take risk kayo and venture forward sa kung ano man ito. So, tignan natin kung ano pa mga susunod na card dito, no? Kung saan to patungo, kung ang mga lalabas na energies nito is still related with this one. But definitely, this is a detour, no? This is a detour. This is a different direction than the original plan na iniisip ninyo. No? So, tingnan natin kung ano pa. We have first light. Yes, beginning a new cycle. So, definitely, there is a new beginning dito. No? Yung kung ano man ang bagay na to that you may need to take risk. You know? Ito yon yung bagong bagong simula. No? This could be anything. No? This could be anything. Maaaring mga plano ninyo yan sa buhay. Maaaring
career change, career path, no? Pagpipili ng mga ganon, mag-entrepreneur ba kayo or magtatrabaho, yung mga ganon, no? Maaring those are the things that you need to think about. Kasi maaring feeling ninyo or siguro ang iba sa inyo nakapag-desisyon na okay, itong career na tatahakin ko, this is what I want right now, no? So maaring ganon, so magtatrabaho kayo, no? Or may napili na kayo kung anong klaseng trabaho ang gusto ninyong gawin. And then, maybe, you know, yung redirection na to ng energy ninyo is into something, no? Na pagnenegosyo. Pag self-employed, maaring ganon, diba? Magiging ano kayo, entrepreneur siguro ito, no? So, you may take a risk dito. Mag-venture kayo sa pagnenegosyo. Maaring ito yung daan na gustong i-consider ninyo, no? Ng Divine Universe. Kaya, parang iniimbitahan kayo dito na mag-reflect kayo, no? Mag-reflect kayo and i-evaluate ninyo mga nangyayari. Because maybe sa pagre-reflect ninyo, a new perspective will come in, new ideas will come in, new plans will come in. And yun ang mag-ano sa inyo, yun ang magagabay sa inyo para dito sa kung ano man itong gustong i-take risk ninyo, no? Or mag-venture kayo sa kung ano man ito. So, maaring ganun ang sitwasyon dito ng iba sa inyo. Virgo, yun ang aking napipick up. Cleansing waters, purification, activates vibrant life force. Ayan. So, para makapag-isip-isip kayo ng mabuti, ng mas maayos, makakapag-reflect and contemplate kayo about sa mga bagay-bagay sa buhay ninyo ng mas maayos, mas relax, mas kalmado kayo, mas malinaw ang inyong kaisipan, you know. You may need to purify yourself, no? Purify your mind, purify your heart, your energy field, nang sa gayon malinis kayo, nang sa gayon kalmado kayo, makakapag-concentrate kayo ng maayos, makakapag-isip kayo ng maayos, maluwag ang iyong isip, maaliwalas din ang inyong pakiramdam, yung mga ganon, and you can reflect on things beautifully kapag ganon, walang clutter, no, sa isip at sa mga damdamin ninyo, Virgo. So what else? We have Journey by Moonlight, Believe in Magic. Ayan. So, parang may mga magical moments dito na mag-unfold sa buhay ninyo. Maaring meron talaga dito mga epiphanies, no? Virgo, na maaring dumating sa inyo, na yun ang parang mag-guide sa inyo or magmumulat sa inyo, no? Para makarating kayo sa ibang idea, para magkaroon kayo ng ibang perspective, new plans, no, new ideas, no, maaari ang dadating sa inyo dito, no? And also, this is about divine guidance din. Yun ang akin napipick up dito, na maraming intuitive messages, no? Divine guidance ang pinapahatid sa inyo ng Divine Universe dito sa inyo. So, maybe that is going to be your guide, no? Dito sa pagsisimula ninyo ng kahit anumang bagay yan na sisimulan ninyo, no? Sa buhay. So, Virgo, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Maraming salamat po sa inyong walang samang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all, Taurus. Kung bago naman kayo dito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga mensahe ninyo para sa araw na ito. We have Traveling Lightly. Ayan, simplify your life, Taurus. Parang sa lahat ng signs ngayon, parang may ganitong vibe, no? Lahat ng signs sa araw na to, you know, this is the weekend, and you know, simplify your life, no? Maaring because it's weekend naman, so maaring ito yung yung plans din ng iba sa inyo na mag-reflect, magmuni-muni, you know, mag-retreat siguro, so that alam mo yun, yung makapag-purify kayo and detoxify kayo ng inyong sarili, ng inyong isip, ng inyong puso, ng inyong mga nararamdaman, ng inyong energy field, yung gano'n, yung parang magdi-declutter kayo ng sarili ninyo, magdi-declutter kayo ng physical body ninyo, ng isip ninyo, puso, and including your environment, your living space, di ba? So parang gano'n, para magaan lang ang lahat, magaan ang pag-iisip,
maliwalas ang nararamdaman, diba? Kung walang mga clutter dyan. So, what else? We have in the flow. Yan. Everything is a smooth sailing. Napakaganda naman, ano? Ang iba sa inyo dito, you're just going to be surrendering to the natural ebb and flow of life. Maaring ito yung ma-realize ng iba sa inyo na bakit nyo nga ba ipipilit yung kung ano ang gusto ninyo na nararamdaman ninyong hindi naman nag-work. Wala namang progress. Diba? Kahit anong sikap ninyo, anong pagod ninyo, talagang hindi nangyayari ang gusto ninyong mangyari. So parang may exhausted lang kayo dito, mapapagod lang kayo sa kaka-effort ninyo. Pero talagang kahit ano man ang gawin ninyo, hindi talaga nangyayari. Diba? Because there's a saying nga na kapag hindi ukol, hindi bubukol, diba? Kaya siguro may realization ng iba sa inyo dito, Taurus, na instead of, pushing kung ano yung gusto ninyong mangyari, you're just going to surrender. Surrender to God and surrender to the natural ebb and flow of life. And with that, you're just going to move, in the flow with life na lang kayo. So, with that, mas magaan ang lahat, Mas mararamdaman ninyong smooth sailing ang lahat. Everything falls into its right place kapag nagsusurrender tayo. Kapag hindi natin pinipilit kung ano yung gusto natin. Diba? So, napakaganda lang. So, what else for Taurus? Surrendering to the journey. Ayan. So, release control. Ayan na nga. So, ito na nga ang sinasabi ko kanina. Na instead na ipilit natin ang gusto ninyo, Taurus, just surrender. And yun din sinasabi nito, surrendering to the journey and release control over things. I-release na ninyo ang control over the outcome. Kung ano ang gusto ninyong maging outcome sa inyong mga ginagawa, diba? Kasi kahit anong pilit natin, it's not going to happen kung hindi yan parte ng divine plan, kung hindi yan in divine timing. Diba? Kasi lahat naman ng nangyayari according to the divine order and timing. Kaya kahit anong gawin natin, magtumbling-tumbling man tayo dito, if it's not meant to happen at this time, it is not going to happen talaga. Kaya maaring yan ang mga nangyayari recently kay Taurus. Kaya you're going to realize na it's better yet, surrender na lang kayo, Yun ang marirealize ninyo dyan sa mga pangyayaring yan. Sa kabila ng pag-e-effort ninyo, talagang hindi nararating ang dapat ninyong marating or gusto ninyong marating. So now, nararamdaman ninyo na mas makakabuti kung mag-surrender na lang kayo. Mas makakabuting gumalaw na lang kayo na in the flow kayo with life, So that's really beautiful. Begin now. Yan, take your first step now. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. If you realize na surrendering to God is the best thing to do, then do it now. Release the control right away and surrender to the natural ebb and flow of life. Hayaan mo na ang Panginoon ang magdikta ng lahat. Because anyways, kung ano naman talaga ang sacred plan niya for us, yun at yun ang mangyayari. Diba? Hindi ang kung ano ang gusto natin. Sometimes lang, tumachamba din tayo, diba, Taurus? Na sometimes kung ano talaga yung eksaktong gusto natin at the time na gusto natin mangyari, nangyayari talaga. It's because, kung ano yung plan ninyo for that specific thing, kasama yan sa sacred plan ng divine universe, Kaya nangyayari sakto, diba? Kaya nakakachamba tayo dyan. We are lucky. Yung plugged in, ayan. Go slow and take time. So, parang, parang feeling ko dito, parang hindi natin kailangan magmadali dito, Taurus. We don't need to rush things. We don't need to, implement kung ano yung mga, or i-impose, We don't need to impose what we really want to impose dito. We just go slow, we just take time, and let's just move na in the flow tayo with life. Kung ano yung agos ng buhay, kung saan tayo dalhin ang agos ng buhay, kung mabagal ang takbo, bagalan din natin, sumabay tayo sa kanya.
no? Huwag tayong mauna. Huwag din tayong masyadong huli kasi mapag-iiwanan din tayo. So, sumunod lang tayo. Kaya napakahalaga ngayon, Taurus, na sa lahat ng gagawin ninyo sa ngayon, always check in with your intuition. Kasi, lagi tayong bubulungan niya ng intuition natin. Lagi tayong bibigyan ng signal, no? Kung ano dapat nating gawin. How fast we need to move, or kailan tayo magsisimula, saan tayo magsisimula. Lagi tayong gagabayan ng intuition natin. So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Have a light. Namaste.